Itago niyo po ako sa pangalang Neri. Medyo may kahabaan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, pero sana ay mapagtiyagaan niyo, Sir Neb. Nagkaroon kasi kami ng kaalitan na hindi namin alam na may kapangyarihang itim pala. Kasalanan din nga siguro namin dahil mabilis kaming magtiwala. Maisingit ko nga rin po pala na puro alias na lang ang ginamit kong pangalan ng mga taong mababanggit dito. Ayaw ko na rin kasing magulo pa ang buhay nila at lalong-lalo na namin ng pamilya ko. Anyway, ito po ang kwento, Sir Neb. 2014 nang magbuntis ako sa pangalawa kong anak. 8 taon na noon ang panganay namin. Natagalan na masundan siya dahil sa takot ko na maging katulad niya yung kapatid niya. Special child kasi si Sam. Meron siyang ADHD at talagang napakalikot niya at napakahirap sawayin. Madalas kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya ay umiiyak siya o kaya ay sinasaktan niya ang sarili niya. Nahihirapan din kaming turuan siya ng mga importanteng bagay dahil hindi siya nakaka-focus. Basta kung ano yung tipikal na makikita sa batang may ADHD, yun ang problema ni Sam. Ilang kasambahay na ang nakuha namin para tulungan kami sa pag-aalaga kay Sam. Pero lahat sila ay suko sa anak ko. Bandang huli ay kami na lang ng mister ko ang nagtiyaga sa kanya at ilang kamag-anak. Napadali lang ang pag-aasikaso kay Sam nang igawa siya ng isang tiyuhin ng mister ko ng isang malaking crib. Mataas at malaki yung crib at hindi siya makakalabas basta-basta dahil nga sa mataas yon. Actually doon na nga kami natutulog ng mag-anak dahil sa laki noon. Dahil sa simpleng solusyon na yon ay naisip namin ni Chris na bigyan na ng kapatid si Sam para may makakalaro naman siya. Isa pa ay matagal na rin naming gustong masundan siya. Plano kasi namin na magkaroon ng 3 anak. Long story short, Sir Neb, nabiyayaan naman kami ng isa pang baby girl. Tawagin niyo na lang po siyang Sophie. Kinailangan naming kumuha uli ng kasambahay pagkapanganak ko. Rekomendado ng isang kapitbahay yung kasambahay na nakuha namin. Pakitago na lang siya sa pangalang Sabel. Okay naman si Sabel. Mabait siya. Masipag at nauunawaan niya si Sam. Mabilis din siyang kumilos at may pagkukusa. Kaya naman yung sweldo niya ay tinaasan namin pagkatapos lang ng 2 buwan niyang pagstay sa amin. Makalipas ang 3 months ay nagkasakit si Sabel. Naisip namin ni Chris na baka nasobrahan na nga siya sa kakatrabaho. Kasi naman si Sabel parang sinisilihan palagi at gusto na may ginagawa. It turns out OC pala itong si Sabel at parang may mild na kaso rin ng ADHD. Kaya malapit siya kay Sam. Relate daw kasi siya. Yung pagkakasakit ni Sabel ay dumalas na halos hindi na siya nakakagawa sa bahay. Katagalan ay siya na rin ang nagsuggest na kumuha ng ibang kasambahay dahil aalis na raw siya. Nung time na yon, tiwala na talaga kami sa kanya kaya siya na ang pinahanap namin ng kasambahay. Sabi pa namin ay for the meantime lang yung kukunin namin dahil gusto namin na kapag gumaling na siya ay bumalik siya sa amin. Pumayag naman si Sabel at ipinasok niya yung pinsan niya raw na tawagin na lang nating Aida. Kabaliktaran ni Sabel si Aida. Malamya siyang kumilos at kung hindi pa uutusan ay hindi gagawa. Gusto na nga namin siyang pagsabihan. Pero for some reasons ay hindi namin kayang pagsalitaan si Aida. Kapag magkausap kami ni Chris ay panay po na kami kay Aida. Pinagpaplanuhan pa namin kung paano siyang pagsasabihan. Pero kapag kaharap na namin siya ay tamime kaming dalawa. Bukod pa roon, kahit hindi kami satisfied sa trabaho niya, ay kapantay ng sweldo ni Sabel ang binibigay namin sa kanya. Wala pa nga siyang 1 buwan sa amin ay tinaasan na namin ang sweldo niya. To think na minsan ay napupuyat pa kami ni Chris dahil mula sa trabaho ay si Chris pa ang maghuhugas ng mga pinagkainan. Tapos ay ako pa ang maglalaba ng mga damit ng mga bata. Si Aida panood-nood lang ng TV o kaya ay pa-cellphone lang. Para kaming naging alila
sa sarili naming pamamahay. Pero kami pa rin ang nagpapasweldo. Pero hindi naman namin napapansin yan noon. Sobrang weird, Sir Neb. Mabuti na lang at gumaling din si Isabel sa sakit niyang hindi niya rin masabi sa amin kung ano. Basta bumuti na lang daw ang pakiramdam niya, kaya pwede na siyang magbalik sa amin. Siyempre masayang masaya kami ni Chris kasi giginhawa na uli ang buhay namin kasama si Isabel. At since pansamantala lang naman si Aida, ay magpapaalam na kami sa kanya. Ang kaso, Sir Neb, hindi namin mapaalis si Aida. Hindi namin masabi sa kanya na tapos na ang serbisyo niya sa amin dahil babalik na si Isabel. Ang nangyari tuloy, dalawa sila ni Isabel na naging kasambahay namin. Nakakapagtaka talaga, Sir Neb, kasi parang wala kaming kontrol sa mga sarili namin. Kasi kung tutuusin, ay sobra-sobra na yung dalawang kasambahay. Kukulangin kami sa budget kung sakali, pero hindi nga namin magawang paalisin si Aida. Simula pa lang yun ng gulo na mangyayari sa buhay namin. Kung alam lang namin ni Chris ang mangyayari, sana hindi na namin tinanggap si Aida sa buhay at bahay namin. Napansin namin ni Chris na madalas na parang hindi nagkikibuan sina Isabel at Aida. Since mas at ease kami kay Isabel, ay siya ang tinanong namin ni Chris kung may problema ba sila ni Aida. Wala naman daw, maliban sa napapansin niya na hindi kumikilos sa bahay si Aida. Para daw amo kaya sinasabihan niya. Pero ang sinagot lang daw sa kanya ni Aida, kami nga raw ni Chris ay hindi siya sinisita, kaya anong karapatan ni Isabel na pagsabihan siya. Natatandaan ko na imbis na kampihan ay pinagsabihan pa namin ni Chris si Isabel. Sinaway namin siya sa pagpuna niya kay Aida. Sabi ni Isabel ay mahinahon naman daw namin siyang pinagsabihan noon. Pero kitang kita niya raw sa mukha namin na nanggigigil kami sa kanya, na parang nagalit daw kami dahil pinapakialaman niya si Aida. Sabi raw namin ay may point si Aida, kaya wag na siyang makialam. Doon pala sa pagkakataon na yon ay naghihinala na ng hindi maganda si Isabel kay Aida. Sinusubaybayan niya ang mga kilos nito dahil kakaiba na raw ang ugali namin ni Chris. Si Aida na nga raw ang amo sa bahay. May mga pagkakataon pa raw na naririnig ni Isabel na nagpapabili ng kung ano-ano si Aida sa amin at oo lang kami ng oo. Chinitsyempo raw ni Aida na nasa labas ng bahay si Isabel kapag nagpapabili siya sa amin para daw hindi niya marinig. Pero dahil nga tinitiktikan na ni Isabel si Aida, ay palihim siyang nakikinig sa mga usapan namin. Sir Neb, naghinala si Isabel na pinapabait kami ni Aida. Nakumpirma lang ang hinala ni Isabel nang isang beses daw ay harap-harapan na sinampal ni Aida si Sam dahil sinigawan ng panganay namin si Aida sa muka. Siyempre bilang may sakit nga si Sam, ay sana ay pinagpasensyahan siya ni Aida. Pero yun nga at sinaktan niya ang anak namin. Sisitahin daw sana ni Isabel si Aida, pero nagulat siya nang kami pa raw ang humingi ng pasensya kay Aida. Pinapaliwanag daw namin na special child si Sam, tapos pinapagsorry pa namin yung umiiyak naming anak. Alam mo Sir Neb, noong kinuwento yun ni Isabel sa amin, ay mangiyak-ngiyak ako sa galit. Mahal na mahal namin si Sam, tapos ay hahayaan lang namin na may manakit sa kanya. Napaka-imposibleng mangyari noon. Pero yun din ang dahilan kung bakit naging mas mapagmatsyag si Isabel sa ginagawa ni Aida. Hanggang isang araw nga ay nabulgar na ang hiwagang ginagawa ni Aida sa aming mag-asawa. Naghalughog si Isabel sa kwartong tinutulugan ni Aida. Maisingit ko lang din na ang kwarto ni Aida ay sa guest room na may malaking kama, imbis na sa kwarto ni Isabel na ang kama ay pang-isahan lang at isang kutsyon na pwedeng ilatag sa sahig. Hindi ko alam kung kailan napunta kay Aida yung guest room dahil lang sabi ni Isabel
Noong bumalik siya sa amin ay yun na ang ginagamit ni Aida. Medyo sumama nga raw ang loob niya noon sa amin dahil sa special treatment kay Aida. Pero katagalan ay nagets na nga raw niya na may ginagawa ang babaeng yon kaya sunod-sunuran kami rito. So ayun na nga, naghalughog si Isabel sa kwarto ni Aida. Ang nakita raw niya ay isang maliit na notebook na karamihan ng page ay nakasulat ang pangalan naming tatlo. Ako, si Chris at si Isabel. Kinabahan nga raw siya dahil pati pangalan niya ay nakalagay, kaya lumabas na rin siya ng kwarto. Titigil na raw sana siya sa pagdiskubre sa ginagawa ni Aida. Pero yung paglabas niya sa kwarto nito ay napasilip siya sa bintana at nakita niya si Aida na nasa pinakalikod ng bahay at may tinatabunan sa lupa. Yung spot naman na yon ang sunod na inimbestigahan ni Isabel at doon niya natuklasan na nakalibing doon ang tig-isang damit naming tatlo na nakasulat pa ang mga pangalan namin. May itim na tali pang nakapalupot sa mga damit namin. Ang mga yon ang pinakita sa amin ni Isabel. At the moment na makita raw namin ni Chris yung mga damit namin at sabihin ni Isabel na si Aida ang may kagagawan nun, ay umalsa raw kaagad ang galit namin. Sa puntong yon ay pamilyar na ako sa mga sumunod na nangyari. Tinawag agad namin ni Chris si Aida at pinagpaliwanag kung ano ang ibig sabihin noong mga damit namin. Sabi ni Aida ay protection daw yon para sa masasamang elemento. Hindi kami naniwala sa kanya. Sa halip ay sinabihan namin siya na since nakabalik na si Isabel ay pwede na siyang umalis. Hindi naman na nakipag-argumento pa si Aida. Tumingin lang siya kay Isabel at nagpasalamat dahil naka-extra daw siya kahit papano. Nung araw ding yon ay umalis si Aida. Doon kinwento ni Isabel lahat ng nangyari sa amin magmula nang bumalik siya 2 linggo pa lang ang nakakaraan. Manghang-mangha kami sa mga pinagtapat niya dahil kahit naaalala namin ang mga nangyari ay nagtataka naman kami ni Chris kung bakit okay lang sa amin ang pinaggagawa ni Aida, pati nga yung pananampal kay Sam. Sabi ni Isabel, baka raw sa loob ng 1 buwan na wala siya sa amin ay hindi lang yung pananakit na yon kay Sam ang ginawa ni Aida. Baka pati raw si Sophie ay sinaktan din nito. Galit na galit talaga kami noon, pero pinagpasalamat na lang namin ni Chris na wala na nga sa buhay namin si Aida. Pasalamat din kami kay Isabel dahil natulungan niya kaming mag-asawa na makawala sa ginawa ni Aida. Doon din pinagtapat ni Isabel na hindi niya talaga pinsan si Aida. Pinsan daw ito ng kapitbahay niya na nakiusap sa kanya na tulungan itong ipasok na kasambahay sa amin dahil nabanggit daw ni Isabel na maganda ang pakikitungo namin sa kanya at mataas din ang sahod niya. Dahil doon, Sir Neb, ay naghinala kami na hindi nagkataon lang ang biglang pagkakasakit ni Isabel at pagre-rekomenda niya kay Aida. Napagtagpi-tagpi namin ang pangyayari na kung nakuha kaming gawing sunod-sunuran ni Aida ay baka may ginawa rin siya kay Isabel kaya ito biglang nagkasakit at nakuha pang magsinungaling sa totoong relasyon nilang dalawa. Parang noon lang din naisip yon ni Isabel kaya grabe ang galit niya kay Aida. Pero katakataka naman na pinapaamo rin pala siya ni Aida pero hindi yun umuubra. Ang sabi ni Isabel, baka raw dahil hindi siya kumakain ng niluluto nito. Matabang daw kasi magluto si Aida kaya nagluluto siya ng sarili niyang pagkain na mabuti na lang at parati niyang nauubos. O kaya naman ay delata lang kaya hindi nalalagyan ni Aida ng orasyon kung meron man. Nagpatawas kami ni Chris para malaman kung talagang may ginawa sa amin si Aida. Pati yung mga anak namin ay pinatignan namin sa albularyo. Noong time na yon ay 3 araw nang wala sa amin si Aida. Tapos ay 2 araw nang nagiging iyakin si Sam. Parang may biglang sasakit sa kanya dahil bigla rin siyang iiyak.
pero hindi naman niya masabi kung ano. Tapos ay nagsusuka pa siya. Ipapacheck up na nga sana namin pero nauna lang ang albularyo. Ganun na lang ang gulat namin, Sir Neb, nung sabihin ng albularyo na may gusto raw manakit kay Sam. Matik agad na si Aida ang naisip namin. Siyempre galit na naman kami ni Chris. Ang sabi pa ng albularyo ay galit daw kay Sam ang nananakit sa kanya dahil mahilig ding manakit si Sam. Ginagantihan daw ang anak namin kaya laging hinahampas sa tiyan. Kung pwede ko lang ibalik kay Aida ang ginagawa niya sa anak ko ay ginawa ko na. Pero si Chris ang may ayaw dahil baka raw lalong magalit si Aida at kung ano pa ang gawin. Pinagamot na lang namin si Sam sa albularyo at pinagpasa Diyos ang lahat. Naging maayos naman kaming mag-anak sa mga sumunod na araw. Kaso si Isabel na naman ang nagkasakit. Siyempre pa alam na namin kung sino ang may gawa noon. Malamang ay galit sa kanya si Aida dahil binuking niya ito. Sabi ni Isabel, may kutob siyang inggit ang dahilan ng lahat dahil nga sa pagkukwento niya ng trabaho at sweldo niya sa amin. Baka raw gusto pang bumalik ni Aida sa amin kaya pinagpapasakit na naman niya si Isabel. Pero sa pagkakataong yon, iba na ang nangyari kay Isabel. Dati ay mataas na lagnat at panghihina lang ang dinanas niya. Pero noong nagkasakit uli siya, pati pag-iisip niya ay naapektuhan na. Bigla na lang sumisigaw si Isabel at tatakbo palabas ng bahay. May mga nagliliparan daw na ulo ng baboy na nanlilisik ang mga mata. Ilang beses na siyang kamuntik masagasaan dahil tiyempo talagang may dumaraang sasakyan kapag tumatakbo siya palabas. Napansin din namin noon na parating habol ang tingin ni Sam kay Isabel. Tapos ay may sinasabi siya na nasusunog daw si Isabel. Huwag daw papasukin sa bahay dahil baka pati kami ay masunog. Sir Neb, kinailangang ipasundo sa mga kamag-anak niya si Isabel dahil hindi na naman siya makapagtrabaho. Tinanong namin kung naroon pa ba sa lugar nila si Aida pero wala na raw ito roon. Rekta talaga naming sinabi na may hinala kaming may ginagawang hiwaga si Aida kay Isabel. Sabi ng isang tiyuhin ni Isabel ay wag na naming alalahanin ang pamangkin nila dahil kaya naman nila itong gamutin. Ang alalahanin daw namin ay ang pamilya namin dahil gustong gusto raw makapasok ni Aida sa buhay namin. Habang sinasabi yon ng tiyo ni Isabel ay gumagala ang paningin niya sa buong kabahayan. Natakot kami ni Chris kaya pinatignan namin sa albularyo ang bahay. Ang payo sa amin ay mas makabubuting pabendisyonan namin ang bahay o kaya ay lumipat na lang para matakasan ang anumang iniwan doon ni Aida. Pinili na lang namin na lumipat ng tirahan since pabahay lang naman yon ng kumpanya ni na Chris. Ilang buwan pagkatapos naming makalipat ng mas maliit na bahay ay biglang nag-message sa akin sa Facebook si Aida kung pwede raw uli siyang mamasukan sa amin. Ang kapal ng muka. Binlock ko nga. Pero hindi pa pala sapat yon, Sir Neb. Dahil kay Chris naman siya nag-message. Binlock din siya ni Chris pero gumawa naman siya ng dummy account at nag-send ng pictures sa akin. Picture namin ng pamilya ko ang pinadala niya. At ang sabi ng walang ya, alam ko raw ang kaya niyang gawin kaya wag ko siyang dedmahin. Doon na ako sumabog, Sir Neb, dahil meron ng pagbabanta. Ang ginawa namin ni Chris ay nagbayad na ng isang mahusay na mangkukulam para takutin si Aida. Bilang ginagamitan niya kami ng itim na kapangyarihan ay sinabayan na namin siya sa gusto niyang laban. Sabi nung mangkukulam ay may tumutulong na albularyo kay Aida kaya naman kumuha pa kami ng isang mangkukulam para mas malakas ang laban namin. Alam kong mali ang ginawa namin ni Chris, Sir Neb, pero kaligtasan na ng mga anak namin ang nakasalalay. Pinarusahan namin si Aida. Pinadalhan namin ng malubhang karamdaman hanggang sa nagmamakaawa na siya sa amin na alisin ang sakit na pinadapo sa kanya. Tinanong ng mangkukulam namin si Aida
kung willing siyang ibigay ang buhay ng albularyo na tumutulong sa kanya para gumaling siya. Umuo naman ang walang ya. Ang hindi niya alam ay naririnig ng albularyo niya ang usapan. Kaya ayon, nagalit sa kanya. Sa huli ay pinagaling namin si Aida. Pero yun mismong albularyo niya ang pumatay sa kanya. Grabing stress ang binigay sa amin ng babaeng yon, Sir Neb. Hindi ko alam kung bakit trip na trip niyang manirahan kasama namin. Tapos ay aalipinin kami sa sarili naming pamamahay. Napakarami namang mayayamang pamilya. Bakit kaya kami pa? Minsan pinagsisisihan namin na sumobra ang tiwala namin kay Isabel. Kaya pati si Aida ay tinanggap namin. Lesson na yon para sa amin na huwag basta-basta magtitiwala. Umokay din naman si Isabel pero hindi na rin siya bumalik sa amin. Kami naman ay hindi na kumuha ng bagong kasambahay. Nag-work from home na lang ako. Nakakadala ang karanasan namin kay Aida. Kaya kahit hirap kami sa pag-aalaga sa mga anak namin, lalo na kay Sam, ay tinitiis na lang namin. Ayoko nang maranasan yung pinagdaanan namin. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.